kaya nilang magsimula ng panibagong kwento sa pagpasok natin. Ayan ang napakalupit na M-chat. Biruin mo, ang pinaglaban yung girlfriend bop. Pero ang sabi ni Opie, siya daw, 3 years na kasi sila eh. Oh. Tapos yung sabi naman ni Diablo, umabot siya ng 4th place sa MSC dahil nga sa girlfriend bop niya. Let's see if yours Sana all. Ayan ang sana all. Sabi nila nakakahina daw kapag ka nagka-jowa. Wait. Pero ibahin mo tong dalawang to. Kaya ako nagsana all, hindi dahil gusto ko magka-girlfriend. Ayaw. Tayo clear. Para lang clear. Baka mamaya biglang may mga pumila sa'yo, Vincent, ha? Wag po, nananahimik po ang mga buhay natin. Maging masaya na By lang the way, tayo. ang totoong pangalan, ang legal name po ni Auntie Anara. Ay, hindi, syempre, hindi natin ibabanggit yan. Okay. Ano ba, may bago ka na bang pangalan? Walo. Ano Same yung, pa din. ano yung naririnig kong, ano yung Mishki ba yun? Second name ko yun. Second name mo ba talaga yun? Pero Oo. ito na, malapit na magsimula ang ating draft. Kung nagbibiroan tayo dito, itong 2 teams na to ay hindi magbibiroan. Dahil after our first 2 matches na I would say both of them parang upset wins, ay mukhang CFU ngayon based sa trend ang naghahanap talaga ng victory. Dahil imagine mo, na-upset na yung Game 1, yung Game 2 somewhat of an upset din. Ngayon, syempre gugustuhin mo na rin na yung overlords of Singapore ay matalo nila as we enter the banning phase. CFU ang nasa blue side, red side naman para sa NIP Flash. Tatanggalin yung Hilda at Zushin, dalawa sa mga pinakamalakas sa kanilang role ngayon. Oh, and ang nakakatuwa din na makita na nababan out yung Fanny as well as the Khalid. Kanina nabanggit natin si Kurt Easy gumamit ng Fanny in the mid. But now, Phobius ang ban for NIP Flash, Hylos yata or Gatot ang magiging first pick. And ito na yung nagiging trend, no? Weirdly enough, Hylos yung first pick. Oh, actually makikita mo rin yan sa mga ibang tournaments na more recent na talagang high loss yung first pick. It's one of the safest, one of the best flex picks out there sa Roam at pati na rin XP Lane at napakasimple kasi ng kits niya. Ito yung tipo na, yung kit niya rather, hindi ka na magkakamali eh. May mahirap ba sa pagpindot ng iyong second skill at Pagtayo. pagtambay sa tabi ng kalaban mo, sa kakampi mo? Literal, ito yung marerecommend ko din para sa lahat ng mga gustong mag-try mag-XP tsaka roam, no? High loss definitely is up there. Pero ayan na nga, sabi kanina nakita ngayon ni NIP Flash, nag-Luwoyi ang BTK. So, it's time for Kurt TZ to show what's up. And again, dito po pasok, binabanggit natin kanina, pagpasok ng draft, no? Kung meron silang cheese strat, Luyi is one of the best options to be able to execute just that. Oo, Kailangan may magka-catch off guard sa kalaban. tapos sumabay pa yung Alpha, no? Oo. I guess if you're CFU here, pwede mo nang kunin yung Matilda. Yep. Nakawin mo na. Pero sa tingin ko may binibate din dito ni Coach Zarate na parang wag kayo na mag-Matilda to kasi wala silang paki sa Matilda, I feel. Because you're running the Luigi already. Yep. Kung magdadagdag ka pa ng Matilda, medyo sayang na. Mas okay siguro kung kumuha sila ng Arlot dito kaya ng Ruby. Something na makakatulong dito sa kupunan ng NIP Flash. Pero ito na, Bruno plus the Valentina, sasabayan yung diversion play niya. I think ito din yung kanina, 'di ba, nung nagda-draft tayo dun for the second series. I was expecting a Valentina pick coming from Rosa. I think that's one of the better answers kung ang kalaban mo ay Luyi para lang meron kang sagot at least dun sa diversion play na ginagawa ng isang Luyi. But then with this Bruno at least, isa sa mga better gold laners right now in the meta, ay definitely meron silang a lot of options right now for the second phase ng draft. Kasi pwede na silang mag-magic, pwede silang mag-physical para lang mag-double down dun sa Bruno. That's true. Yung utility din na nahahatid ng totoo. isang Valentina, no? So kahit sinong piliin dito ng NIP Flash, maybe a Ruby or a Arlot, ay mahihirapan sila na sabayan yung kukunin ng Valentina dito. Now for the side of CFU, pwede na nilang tanggalin yung mga susunod na roam pickups para dito sa side ng NIP Flash kasi heavily dependent ang isang Luoyi sa primary setter nila. Oo. Kaya kailangan ng isa pang setter. I think naisip ko Tig or Khalid. Yung mga ganong klase ng tank na pwedeng mag-catch off guard sa kalaban ay great picks against lineup na meron dito. Yung
CFU Gaming. Pero for NIP Flash, kuha na lang sila ng mga heroes na Wow. possibly pwedeng mag-counter out dun sa Alpha in terms of rotation. That can be a Suyu, Ling if ever gusto nila para walang aabot dun sa Granger as well as the Louis. That's true. And even yung Fanny na natanggal naman na. So, Your team maganda is naman Bene. na tinanggal yung Benedetta. As we talked about earlier, no, talagang Benny lover dito si Diablo. Kahit anong meta, kahit anong oras, parang nalalabas na itong Benedetta na to. And I guess for that ban, it opens up a lot. Medyo nandiyan pa rin naman kasi sila Edith, nandiyan pa rin sila Ruby, si Arlott. Arlott, And all of those ay napakaganda kung ipapares mo dito sa Louis, no? In fact, I would say na pwede pa silang magmatilda kung makakakuha sila ng Ruby tsaka, or ng Arlott. actually, pwede pa nga. Or if not Matilda, at least Gatot. Ay, Open oo. pa din yung Gatot at this point in time, which is weird kasi Gatot isa yan sa mga pina-high pick usually ng That's mga true. teams. So now that hindi siya as priority, ibig sabihin on the merong way. mga kailangang Your team at is gustong picking. paganahin. Pero ito na yung sinasabi mong Matilda, iba-man out na siya para lang din naman zero chance. Kumbaga, na magkaroon pa ng isa pang utility dun yung lineup ng NPFL. That's true. And this might just be a Gatot Kacha Mhm. or an Arlott. Medyo nababagalan ako sa Gatot do kung sakaling mag-diversion play sila. Mabagal ang timpla ng Avatar of the Or Guardian. Edith. So an Edith could be a good pick here. In fact, kung gusto nyo nga ng super bilis talaga, Arlott and Ruby still primary choices. Pero medyo obvious na kailangan talaga nila ng additional na setter. If they do go for the Tigreal, medyo bibigyan nila ng napakalaki at napakagandang ultimate yung Valentina. So, depende na yon sa timpla nila. And that's gonna be the Tigreal locked in. And choice na nila yun nabigyan ng Tigreal ulti yung Valentina. Siguro para dun sa lineup ngayon ng NIP Flash, ang gusto nila ay i-overwhelm. Kumbaga, i-overcharge ng possible ultimates na gayahin dito yung Valentina just so that medyo mahirapan siyang mag-decide kung ano nga ba yung pipiliin niya. But now, for CFU Gaming, kulang pa sila ng jungler as well as an XP. Arlott, Edith, Khalid. Ayan, Ayan so lang. yung inopen. Ayan Okay. I like this response. Going in for full pick-off potential instead. Kesa naman na sabayan yung Louis Oo. sa pagda-diversion at sa pagti-team fight, hahanap na lang sila ng papiso-pisong target and maybe even deny the diversion play with a glorious pathway. XP lane na lamang ang natitirang pick dito para sa NIP Flash. And considering yung hero pool dito ni Diablo ay feeling ko badang na to. Badang nga. Joke lang, wag. Tingin, malay mo, badang, di ba? Wow, gusto mo pala ng pang-catch off guard, di badang. Gulatin mo ang mundo. Gulatin mo mo doon. Diablo, gulatin mo ang mundo. Nagsisi siya. Ano ba naman yan, Diablo? Alam mo naman ang expectations ng mundo sa'yo. Kaya Kaya gumamit ng hero na out of this world. Pero mukhang hindi naman out of this world ang kanyang kukunin dito. The CC definitely has a good laning phase against the Hylos. So maganda yung approach dito ng NIP Flash. Very smart and efficient as well. Hindi naman sila basta-bastang lalaban ng wala lang dahil based sa mga nangyari kanina, anything could happen. And CFU Gaming, after overcoming yung nangyayari nga sa kanila in their local leagues, ay nandito na ngayon in the World Championship stage up against the 4th placer of MSC. Ito naman yung kailangan balakid. Nasusubukan nilang kailangang ano yung tawag sa ganun? Yung igaganon? Tatalunan. Tatalunan yung balakid, yung hurdle na kailangan nilang lagpasan right now kasi to get to the next round, sobrang kailangan nila ng momentum pagpasok ng first day ng ating Swiss stages. So definitely, they need to start out strong, especially against NIP Flash. Welcome nga pala sa ating game number 3. Ito na ang pangatlong best of 1 na mapapanood nyo ngayong araw na to para sa day 1 of the M6 Swiss stage. This time around, it's gonna be Singapore versus Cambodia. Labanan ng NIP Flash kontra CFU. As we head on to the Land of Dawn, wala pa naman ang harasan na magaganap pero mauuna ng bahagya ang CFU sa pagro-rotate. Maaga din yung pagkaka-clear ng kanilang minion wave, mostly because of the Chu and Valentina combination plus yung concussive blast na nagmumula dito kay OP, pero okay lang yan. Kasi ngayon, yung Little Wonder ICZ pa rin ang makakakuha. Wow! Oo, at maganda dyan ay at least meron silang No daw. may ano na agad, may konting painit na agad ang CFU Gaming. Maliit lang naman na lead ang kanilang makukuha dahil doon. In fact, NIP Flash
feeling ko nasa plano naman nila na farm muna tayo. The moment that we get the Spear of Alpha, yung level 4, yung ultimate dito ni Hades, tsaka sila hanap ng kill. And as far as I know, with all of the Louis compositions na napapanood natin, around 5 to 6 minutes pa talaga biglang magkakaroon ng mga malalaking play. Lalo na kapag meron na siyang diversion play, that's the best time for the Louis to get activated. Kasi ngayon, 3 laban sa 3 may poke na nagaganap. Washing lang din naman ang kinakast ni Detective. Z magiging low, pero ilang segundo na lang, 20 seconds bago mag-spawn ang unang turtle ng laban. Yeah, first turtle, mauuna ang NIP Flash. Wadu, still no access dito sa kanyang Glorious Pathway. At si Hades ay nag-aabang lamang ng malambot na pwede niyang Spear of Alpha. JPL, no access to the implosion yet, pero may access siya sa kanyang knockback. Mukhang magpapa-level 4 dito si Curtisi at si Wadu ay mapopoke lamang ng bagya. Turtle, sinimula na dito ng NIP Flash, pero kanino pa pala binibigyan ni Detective at sa likod si OP ay papauwiin si Kurt. Maganda yung Yo-Yo Blitz na kinakas dito ni Diablo against Wadu, pero ang Turtle mapasakamay pa din naman itong si Hades. Siya din ang babagsak with the first blood against Detective, pero sabi nila hindi pa kami tapos. Hindi pa kami tapos kasi hahabulin namang member ng CFU Gaming, pero nandiyan na si Curtisi to the rescue! Si Diablo nandun lang din naman sa likod, mapapabagsak din yung si Wadu in the high loss, pero Detective with an early double kill. Pero kahit NIP Flash ang nakakuha ng unang pagong, CFU Gaming with a quick trade of 2 kills. Oo, at napakaganda din for CFU Gaming na nakuha nila yung 2 kills sa jungler mismo. Yep. You want this Suyu to be able to at least get that snowball going in. At for CFU, okay lang yung trade na yon. Sa NIP Flash yung pagawang basta may pera si Detective at yung sunod na team fight nila ay panigurado mararamdaman ng NIP Flash yung maagang armor penetration na makukuha ni Detective on this Suyu. Tahimik muna ulit ang Land of Dawn. Sunod na objective fight ay 1 minuto pa naman bago natin makita. Pero ang bola ngayon para sa akin ay nasa CFU na eh. Kailangan makahanap ni OP ng play around the gold lane. Kailangan na nga nilang mag-rotate very, very fast, specifically kay OP. And pwede din kopyahin ni Z. Ayan na nga yung sinasabi natin pagkopya ng implosion play. I was thinking also the diversion, either of the two, pwede niyang gawin. But now, medyo magiging mabilis ang rotation for both of these teams. OP sinusubukang tauhan yung mga miyembro dito ng NIP Flash. Available ang Way of the Dragon. Wala din namang casualty na magaganap pa ngayon kasi gugustuhin lang muna nilang pumwesto towards that gold lane. Oo, gold lane ang magiging focus ng larong ito. Kung last game, ang focus ay ipalayong lahat sa gold lane. This time around, dadalhin nila ang laban doon. And there you go, the Way of the Dragon magagamit na nga. And looks like it's gonna be a quick kill for the side of CFU Gaming. Napakabilis na burst down na nagmula sa CFU. Oo, hindi sila nag-hesitate every single time. Meron silang makikitang pick-off. Be that the Tiger, 2 beses siyang bumabagsak sa kamay ng CFU Gaming. And now this will be a difficult time considering na Turtle is up. Maganda yung pagkakakas ng diversion play. Makikita nila si Detective. Si Detective ang unang babagsak. Shutdown na nga. Tapos nandito lang din naman yung Yo-Yo Blitz. Sabi nila hindi pa kami tapos kasi si Sing ang susunod na magiging target. Hindi nila pinapabagsak ang mga miyembro na meron sila. Pero overextension yata para sa NIP Flash kasi wala yung jungler nila. Tapos wala na din si Diablo. Kamuntikan na. That was a great entry coming in from Curtisi. Nakuha agad nila yung jungler pero mukhang nilaban pa nila ng mas matagal. Dahil dyan mukhang hindi nila masesecure ang Turtle. Mauna pa rin naman sila but sadly for NIP Flash they'd have to calm down for a bit. Another kill here coming in from Z at mukhang tuloy-tuloy lang ang laban as CFU gets the second turtle of the game. Bandang mid lane ay si Diablo magbabantay. Kalat-kalat ang mga miyembro ng NIP Flash at 1,000 na ang lamang ng CFU. And ito yung gusto natin, no? Yung lineup at least for NIP Flash, hindi pala natin gusto ng NIP Flash na magsama-sama sila. Pero paano sila makakapagsama-sama kung nandito lang din ang CFU Gaming? 4 laban sa isa, si CI buhay pa din! Buhay yung Valentina kahit sinusubukan siyang hanapin ng mga member ng NIP Flash. Si Wadu pa nga ang unang babagsak doon. No? That is a trade from the side of NIP Flash. Pero yung mid laner dito ay buhay pa din kahit papaano. Hindi pa rin nakakakuha ng kill kay Z. 2-0 and 5 on this Valentina. Ang magiging trade dito ni Detective ay kukuha siya ng mid lane turret. Mukhang ang NIP Flash ay makaka-trade naman ng Torre doon sa may bandang itaas
Pero kung ako ang tatanungin, mas okay yung trade na yon Mid. para sa CFU dahil ang laking value talaga ng mid lane turret na yon. Sobrang laki na ng espasyo na meron sila at kahit nakuha ng NIP Flash ang top lane, kayang-kaya pang rumisponde ng CFU Gaming at this point in time kasi 5 minutes pa lang yung gold lead na 800 na to, kaya tong palubuhin kung No. masusuffocate ng CFU Gaming yung kalaban nila sa mga jungle camps na meron sila. At hindi pa nga sumasama dito si Sing. Oo. So the moment na sumama yung Bruno, doon natin makikita kung ano nga ba ang damage talaga na CFU Gaming. Meanwhile for NIP Flash, nagagamit na talaga nila yung poke na nanggagaling kay Vanex to at least provide some vision at provide some sort of zone control as well. But Z, looking for the potential. Alam mo kung pumasok siya sa bush na yon, that could have been a 4-man implosion. But here comes the 2-man knock-up at may sipa din pabalik pero si OP ay low HP na. Makakapasok din naman dun sa may banda si Z. Hindi pa makapag-implosion play. Dalawa lamang matatamaan. The Purify is there. Si Sing ngayon ay matatalian si OP dun sa may bandang likod pero babagsak si Z. At mukhang si Ala! Diablo na atang isusunod pero si Detective ay makakapag-dash away. Here comes the diversion play. Pero wala siya mahanap doon. Si JPL naman na atang isusunod pero grabe yung Conceal Plus. The sticker si Diablo. Walang mahanap na target doon at si Wado na ata ang isusunod pero tatapusin na ni Detective. Isang banat ka na lang boy at makakatakas pa ata si OP. Hindi na pala. 2 kills para sa NIP Flash. Ang daming nangyari pero in favor lahat sa NIP Flash kasi kahit nakakita ng trades dito yung CFU Gaming, lahat ng mga kills ay sobrang necessary para sa NIP Flash na pabagsak nila. Si Z na pabagsak na din nila, si Wado, si OP, and even si Sing na kanina pa natin hinahanapan ng opening, and with that, nakuha nila yung second turtle, yung third turtle pala of the match, tapos nakapush pa sila dun sa bottom lane. At dito naman malakas yung NIP Flash, no? Kapag tumatagal ang laro at walang namamatay, sila ay may sustain, sila ay may Yeah. poke, at sila ay may range. At munti ka pa nga makahanap si Curtizy doon with the diversion play. Sadly, iba ang liko. Nag-U-turn doon si Detective. Kung nagkamali siya ng decision doon na lumipat doon sa may Bagsak bush, din siya. bagsak din sana siya. So for NIP Flash, mukha namang planado yung mga prolonged trades nila. For CFU, mukhang masyadong maaga ata ang naging engage nila doon. Next time around, sa tingin ko, wag muna, hintayin muna nila eh. May konting abang dapat for CFU kasi lamang si NIP Flash sa matagalang labanan. Alam mo, tingin ko yun din yung beauty ng lineup ng NIP Flash ngayon, Uomi, no? Na the moment na CFU yung mag-start ng team fight, yung diversion play pwedeng ipanghabol kapag nag-disengage na yung CFU Gaming. And I think yun yung beauty na meron and versatility na nabibigay ng isang Louie in the lineup. Yung ganong klase ng pwedeng madami kang desisyon na gawin. Hey, susubukan pumasok dito sa ating bush. Hindi yata magiging sapat ang kanyang sustainability. Nararamdaman na niya yung damage output. Si Wado din, nararamdaman na yung damage output. 1/4 na lang ang buhay na natitira. JPL sinusubukang humanap ng opening pero back away na lang din muna siya. Susubukang bugawin. Ang kanika na lang mga kalaban. 20 seconds bago nabas ang unang lord. At ang maganda sa pwesto ng CFU doon ay mapoprotektahan din nila. Pero 3-man Spear of Alpha, tatlo agad ang nawala. Si Wado nandun sa likod ni Vanex pero si Vanex makapag-free hit din. Si Sing na ata ang isusunod nila at nagkakaubusan na ng CFU. Makakatakbo si OP pero nag-flicker pa siya. Babarilin na ata pero makakatakas na with the Shunpo. One survivor para sa CFU and NIP Flash na nakalamang sa trade na yon. Grabe, ito na yung mga implosion play, diversion play na nagmumula dito sa Luyi na to. Nakikita natin how effective it was in catching the opponents off guard. Yes, nakita sila ni Z, but it wasn't enough. Kaya kung titignan natin ang ating naging replay, mapapansin natin kung ano nga ba yung naging movement dito ng NIP Flash. After that diversion play, sinubukan ng CFU na mag-respond. Pero mas maganda yung pagkakakita dito ng NIP Flash sa mga necessary people na kailangan nilang makita. After picking off Z, sinunod nila si Detective, sinunod si Sing, kaya kahit mabuhay si OP or si Wado, wala nang damage output coming from the side of CFU. Nagdikit-dikit din kasi no, yung tipo na with the vacuum combo from this Louie. Ito yung literal na bawal magdikit kasi masakit. At for NIP Flash, pinipilit talaga nila pero may diversion play na naman doon sa may bandang likod. Si Pupunta sila ng Sing! mid lane pero mukhang ang target nila ay Bruno. The Purify is there pero tapos huwag pa rin ni JPL at dalawa pa nga ang mahihigop. Sing goes down at mukhang may balik pa rin dito kay Wado. That's 2 people already out for CFU Gaming as the Lord continues to push. Hindi pa sila tapos kasi Spear of Alpha ay kakasa doon sa gitna. Masisipa pa nga with the Way of the Dragon dito. Itong si Diablo pero buhay pa din naman siya. Double kill coming from
Z pero she will be shot down. He will be shot down. Si Detective na lang at si OP ang natitirang miyembro na buhay. Habang yung Lord ay buhay pa rin naman. 3 laban sa 2. OP Detective susubukan depensahan ng kanilang mga base. That will be a successful base defense habang yung mga minion wave ay nagsusuffocate din sa mga natitirang turrets ng CFU. Nirespeto na nila, mabubuhay din kasi si Wadu at may hawak siyang revitalize. Yep. So hindi nila ma-outlive ang mga kalaban nila dito sa loob ng base ng CFU Gaming. In fact, medyo mababa pa nga ang ating mga death timers dahil 11 minutes pa lang naman. So ngayon meron ng bagong record, by the way, the fastest level 15 in M6. Hindi ko nga lamang nabasa kung sino yon, pero makikita naman natin si Hades. But here comes a diversion, nahanap sila si JPL, nag-set doon sa likod, nakahanap ng target pero hindi nila ma-follow through. Pero mukhang makakatakas naman bagla si Wadu, si Sing ay makaka-free hit din. Si Hades pa ata yung napahamak at mukhang babagsak din siya. It is a 1-for-1 trade at mukhang shutdown pa nga para doon kay Sing. Ang ganda ng ginawang response dito ng CFU Gaming kasi kahit nakakuha ng pick-off, at least yung nakuha nilang pagkapatay ay against the jungler. Pero still, 57 seconds pa naman bago mag-spawn yung Lord. And yun yung klase ng parang insight na kailangang meron ka. Lalong-lalo na kung may Louis. Yung pagbubush check na ganun, yung ginawang pagbaril ni Detective as well as ni Z doon sa... Ano tawag dun sa bush na yun? Yung bush na malapit dun sa red? second... Sa orange? Sa second base. Ay, sa second tier turret. Basta yung bush na yun. Hindi ko alam eh. Yun Pakalanan na si Vincent. Yun yung usually may MPL, basta Munton bush. Basta yun na yun. Basta yung bush na yun. Ang ganda ng pagkaka-diversion, but still, mas maganda yung parang presence of mind na meron yung CFU Gaming. Oh, and for CFU Gaming, no, na as you said, presence of mind. Alam nila na baka may paparating doon, parang pumana na siya ng preemptive, no? Si Detective, as nasa pangalan na, parang na ano niya ata, naamoy niya na may magda-diversion doon, kaya pumana siya sa bush kahit alam niyang walang laman. Tapos nasaktuhan na nagkalaman nung binato niya. Super sakto yon, by the way. Pwede nyo tignan sa replay at kung mali ako, message nyo yung page ko. Kalahati na ang buhay ng Lord. Lord's Pathway, nalatag na rin. Nilatag na yung Glorious Pathway Detective ang makakakuha ng Lord, pero sabi ng NIP Flash, hindi kami tutumba. Hinang walang nakukuhang trade. Si OP naman ang susunod babagsak. Double kill coming from Diablo. Si Wadu ang susunod na magiging target. Kaya naman isa-isa nang nawawala mga member dito ng CFU Gaming. Wadu will stay alive. Si Sing pumasok! Pero mag-isa ka dyan! Huwag mong gagawin yan! Kasi naman si Vanix ang makakapagpabagsak. Killing spree na against that Bruno. Medyo nagulat ako na ginawa niya yon. Gulatin mo ang mundo. Huwag mong ipapaalam yung next move mo. Ang pinakamatapang na Bruno ng M6. Siyempre, ibibiro mo, meron naman siyang sustain. To be honest, may sustain siya, may Fury naman. Nagulat ako si Tatlo eh. But then again, oo nga, pinasok mo pa rin. Di ba parang ganong kakatapang bossing. At dahil dyan, no, magagamit pa rin naman ata nila yung Lord. Nandyan pa rin naman sila Detective at 5 seconds, makahabol pa niya yan. Basta mag-dash siya pabalik doon sa may bandang mid lane. Overall, it's still gonna be a 5v5 dito sa may bandang mid lane. This is a Luminous Lord though, kaya umamba na nga. At agaran itong matutunaw dahil sa range and damage na meron ng NIP Flash at Calmalicious na lang muna ulit dahil for CFU, medyo nagkamali sila doon sa last fight na kinuha. Oo, talagang papunta pa sa favor ng NIP Flash kahit dapat nasa CFU na. Parang ganun yung naging laban kasi nakuha na nila yung Lord eh. Dapat inintay na lang nila na mag-respawn yung Lord. Mag-spawn pala kasi unang beses pa lang mabubuhay. Pero yun na nga, mag-spawn yung Lord. Tapos doon dapat sila naghanap ng laban. Instead, ang nangyari ay sinubukan pa nilang i-overextend and when that happened ay napunish pa sila ng NIP Flash instead na walang makuhang trade doon sa entire Lord fight. Ayun, no? Pero nandito lang din man. Maganda yung pagkakasipa pero mas maganda yung Purify coming from Kurt TZ pero hindi na yata magiging enough ang kanyang damage output and sustainability. Si Sing buhay pa din. Susubukan siya pabagsakin ni Hades pero hindi sapat ang damage output na meron sila. Si Diablo nag-yo-yo blitz lang din naman doon sa likod pero 3 miyembro pa ng side ng CFU Gaming ang buhay. Si Z naman susubukan mabuhay pero mega kill coming from Vanix. Winter's Crown na din naman ang kinasa. Si Sing na naman ang babagsak kaya naman triple kill. 4 na member na ng CFU ang nawawala habang ang NIP Flash 3 miyembro pa din ang nandyan. Vanix! Kay Vanix! Napakalupit ng ginawa
ginawa nung Granger dito. The angle was there, pero grabe yung control niya sa pagbabato ng kanyang mga abilidad. At dito natin makikita yung bagong mechanic dito kay Granger. You can use your ultimate para makancel yung Rhapsody mo. So habang nagra-Rhapsody ka, tapos nagde-Death Sonata, kung gusto mo nang tapusin agad, tapos batohan mo na lang ng ulti habang nagra-Rhapsody ka, umulti ka na. And after that, dahil nga walang cooldown yung Rhapsody, as long as may energy ka, ay pwede ka na ulit mag-Rhapsody ulit. So kitang-kita, full display, Vanix, mastery on this gold lane Granger as we head on to our third Lord of the game. 15 minutes pa lang naman, hindi pa ito yung Evolve Lord at makakadepensa doon ang NIP Flash. So subukan nilang kunin ang pwesto towards this Lord kasi ngayon medyo mas maganda ang pwesto na nagmumula sa NIP Flash. OP namamataan ng din naman Death Sonata, kinakasan na din si OP, susubukan kumuha ng pwesto pero makakapag-implosion play si Tigreal, papasok! Tapos si Detective nandun sa likod, susubukan niyang bakbakan yung mga member ng NIP Flash na nabubuhay pero godlike coming from that Vanix, pero double kill na lang din naman, masya-shutdown siya, papasok kasi si Sing masakit na din yung damage output na pinanggagalingan niya. Wala na mga member dito ng NIP Flash na necessary to secure that Lord, kaya mukhang this third Lord of the match will come into favor sa CFU Gaming. Ganda ng ginawa ni Detective doon. Nahanap niya yung mga primary targets ng NIP Flash. Nakabili siya ng konting oras para dito kay Sing at nagtuloy-tuloy yung ginagawa ng CFU Gaming doon mainly because they had access to DPS. Hindi masyadong nagalaw yung Bruno doon compared for NIP Flash na lahat ng damage dealer nila ay naging busy mabuhay imbis na mabisi mag-deal ng damage. Maganda sana yung parang gustong gawin ni JPL. I think tinulak niya papasok si OP, pero nag-Spear of Alpha kasi papasok din si Hades. So na-displace lalo imbes na mag-implosion play na lang doon si JPL, and hindi naging sapat yung crowd control na meron sila kasi ngayon yung Lord nagmamarcha na sa bottom lane nila. At 17 minutes in, wala na silang actually may torre pa pala dito sa may bandang mid lane. Gagamitin na yung kit dito ni Vanix para makapag-wave clear at magbigay din ng vision, pero mata dito kay Z. Meron siyang hawak na implosion at may flicker din at mukhang hahanapin na nga nila with a wave the dragon. Mahahanap na doon nila si Curtizy, kaya naman yung implosion play makakahuli pa ng tatlo. Yung implosion play na ginaya lang din naman dito ng CFU Gaming ang magiging enough para isa-isa nang bumagsak ang mga miyembro ng NIP Flash. Dalawang miyembro nila ang wala na ngayon, susubukan nilang depensahan natitirang member, but a wipe out for CFU Gaming, at ngayon sila ang kumakatok sa base as they take the game against the champions. At parang ganun lang, CFU taking down the overlords of SG at pinapatunayan na agad nila that the time for Cambodian MLBB is now. Fourth place MSC, who pinakita nila na yung debutant dito sa M-Series ay kayang umisa against Singapore. Oo, grabe. Alam mo, pagkatapos nung huling fight na yon, parang hindi na nag-let go at any point in time yung CFU Gaming. Nakita natin how aggressive they were pagpasok doon ng Lord, na parang sinusubukan ng NIP Flash na mag-defend pero hindi na sapat yung pagdedepensa na ginagawa nila eh. That's true. At naging maganda din naman ang performance ni Vanix doon. Yep. In fact, gamit din yung kanyang mga abilities para makapag-clear, pero yung ginawang play doon ni Z at pati na rin yung Cho nila, parang kailangan na atang tanggalin yung Cho if you're up against CFU. Oo, talagang naging maganda yung performance nung Cho, and even though parang nagkakaroon sila ng moment na nakakapag-react yung NIP Flash, parang for CFU Gaming, wala silang paki, no? As long as yung knock-up nga lang yung nagmamatter, kahit hindi na yung sipa na Way of the Dragon mismo, yung third phase ng Jeet Kundo, yung Do. Oo. Yung Do flicker, okay na yun eh. Kasi napapa-purify na si Kurt, napapa-purify na si Vanix, and yun lang yung kailangan ng CFU